So for today's video nga is papakita ko sa inyo yung isa sa mga ganap noong nagdaang bakasyon dito sa Japan. At sa unang araw nga ng bakasyon namin dito sa Japan ay nayaya akong manood ng Lantern Festival. Buti na nga lang hindi ganun kalayuan to kasi dito lang din to sa amin sa Aichiken. Ngayong 2024 nga ay may 3 venue ang Tanabata Sky Lantern Festival. Una na dyan ang Kyoto, Aichiken dito sa amin sa Nagoya at sa Fukuoka. Ito nga yung unang pagkakataon na maka-attend ako sa ganitong event dito sa Japan. So, hindi ko lang sure kung nababago ba yung venue nila every year. Ang Tanabata or Star Festival pala ay meron ding napakagandang story. Ang Tanabata Festival nga ay sineselebrate dito sa Japan upang gunitain ang romantic story of 2 lovers represented by the stars Vega and Altair. At once a year nga lang sila nagkikita dahil pinarusahan sila ng ama ni Vega. So, bago ko nga ituloy yung kwento is panoorin muna natin yung mga ganap dito sa Sky Lantern Festival dahil sobrang ganda niya. So, watch out! So back to the story nga tayo. Ang Tanabata ay sineselebrate every 7th day of the 7th lunar month, which is July 7. But some places in Japan celebrate Tanabata on August 7 according to the oldest Chinese calendar. Tulad ngayon, August din kami nag-celebrate nitong Tanabata. So 3 days nga itong celebrate dito sa may Nagoya. At ang Tanabata nga ay originated from Chinese legend called Kishi. So, ang storya nga na to ay tungkol sa dalawang nagmamahalan na sina Princess Orihime, represented by the stars Vega. At si Princess Orihime nga ay isang mananahi at hindi lamang siya isang basta mananahi kundi napakagaling na mananahi. At dumating nga din sa punto ng buhay ni Princess Orihime na naging malungkot siya at naghahanap ng tunay na pag-ibig. At dahil sa pagmamahal ng kanyang ama sa kanya, gumawa ito ng paraan para ipakilala siya kay Hikoboshi kung saan ito ay isang pastol ng baka sa kabilang Milky Way. Nang magkita nga sila ay agad silang na-inlove sa isa't isa, ngunit sa kabila nito ay napabayaan nila ang kani-kanilang mga trabaho. Kaya naman nagalit ang ama ni Princess Orihime at pinagbawalan silang magkasama nito. Ngunit sa pakiusap ni Princess Orihime, hinayaan siya ng kanyang ama na makasama ang kanyang mahal, ngunit isang beses nga lang sa loob ng 1 taon sila magkikita. So doon nga nabuo ang story ng Tanabata. O diba mala LDR pala tong kwento ng Tanabata. Ang ganda ng story no, parang sa totoong buhay din dahil sa pagmamahal natin sa isang tao is nakakalimutan na nating i-balance yung buhay natin, diba? Kasi umikot na nga yung mundo natin dun sa mga taong minamahal natin. So nakakalimutan natin na may mga bagay pala na dapat pinagtutuunan din natin ng pansin. Kayo po, ano pong natutunan nyo sa story natin ngayon? Wala, diba? Charot.